At samantala sa kabila nga po ng nagaganap na tensyon sa Zamboanga City, patuloy pa rin ang pagsusulong ng ating pamahalaan ng kapayapaan sa ating bansa. Sa katunayan, ipinagdiriwang ngayong buwan ng Peace Month kung saan ipinaparating sa mga Pilipino na buhay pa rin ang pag-asang makamit natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Kung papaano, alamin natin sa espesyal na ulat ni Benj Bondo. Mga buhay na naipit sa pangamba at katatakutan. Mga kabuhayang winasak ng armadong labanan. Mga ugnayang nalamatang nauwi sa madudugong digmaan. Ang nakapangingilabot na pangyayaring ito, walang pinipiling lahi o bansa. At sa pagtatapos ng bawat labanan, walang tunay na nagtatagumpay. Lahat ay talo dahil sa dulot nitong malaking pinsala. Ngunit sa gitna ng epektong dulot ng digmaan, nakatutuwang isiping may puwang pa rin para sa kapayapaan. Ginugunita ang buwan ng Setyembre sa Pilipinas bilang National Peace Consciousness Month sa bisa ng Proclamation No. 675. Pinangungunahan ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process sa pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ang mga gawaing ng kultura ng kapayapaan sa mga Pilipino. Edukasyon ng susi sa kapayapaan at kaunlaran. Ito ang konsepto ng peace education. Nakapaloob dito ang mga aralin ukol sa karapatang pantao, demokrasya, pagresolba sa di pagkakaunawaan at pagtatama ng maling pananaw ukol sa magkakaibang kultura at paniniwala. Dito lalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral na inaasahang magpapaunlad sa kanilang pagkaunawa na siyang daan sa isang mas maunlad na bayan. Upang matamo ang kapayapaan, nangangahulugan din ito ng pagpapabuti sa kalidad ng pamumuhay. Ito ang layunin ng pamana o payapa at masaganang pamayanan. Ang pambansang programa ng pamahalaan upang isulong ang kapayapaan kasabay ng pagpapaangat sa kalagayan ng mga mamamayan lalo na sa mga bayang balot ng tensyon dahil sa mga armadong labanan. Nakasentro ang mga programa ng pamana sa mga rehiyon kung saan laganap ang mga insidente ng insureksyon. Layunin nitong bumuo ng mga polisiya upang palakasin ang mga lokal na pamahalaan, sugpuin ang kahirapan sa pamamagitan ng paghahatid ng mga serbisyong panlipunan at lutasin ang mga isyong pinagmumulan ng di pagkakaunawaan sa maayos na paraan. Patuloy na nagbubunga ng malaking pagbabago sa iba't ibang aspeto ang pagsisikap ng pamahalaan. Nakikita ito sa pamamagitan ng positibong tugon ng mga mamamayan. Kasunod mismo ay kikilos upang isulong ang kapayapaan na siyang simula ng tunay na pagsulong at pagbabago ng lipunang kanilang ginagalawan. Higit sa simbolong nakikita lamang sa kamay, ang kapayapaan dapat isinasabuhay. Kung paiiralin natin ang kabutihang pangkalahatan kaysa pansariling kapakanan, kung pakikinggan natin ang bawat panig at dadaanin ng lahat sa maayos na usapan, kung matututunan nating pahalagahan at tanggapin ang isa't isa sa kabila ng kaibahan, abot kamay at hindi hanggang pangarap na lamang ang tunay na kapayapaan. Let it begin with me. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.